Itong theme for this month is Born to be Overcomer. Kini nga topic dako kay kahimuan gayud sa atong pagkinabuhi. Matag adlaw labi na sa atong pagkinabuhi diha sa pagdaog sa atong mga kaaway. Born to be Overcomer. Ang atong text 1 John 5:4-5. Overcome, it means nga kita magmadaogon gayud. To stand the challenges, mga hagit sa kinabuhi. Dili ni matawag nga kay na may uban ni survive gyud ko sa ako mga problema. It is more than survival. Mas sobra pa ni kaya ang survive lang ka. Pareha ka nang sa mga kaaway ni Pacquiao sa una. Ni survive lang yun sa 12 rounds, wagid man knockout pero pildi sila. Ni survive lang kay nakaikyas sa kumo ni Pacquiao pero pildi. Mao pud na no kining overcome lahi gyud kay mudaog gyud. Mahimo gyud tang magmadaogon. Victorious means overpower. Mo overpower gyud to win, to get the victory. Kinsa ang atong overcome? Ingon diha, the world no ang kalibutan. Kining kalibutan gitawag ni sa Bible nga anything and everything which stands in opposition to God. Mga butang post gyud sa Ginoo. O kini naglangkob gayud sa tulo ka bahin. Lust of the flesh, atong passion, pangyuntag flesh, ang atong gusto gyud asa ta passionate unang flesh. Imputag lust of the eyes, kanang possession kay unsay makita nato, gusto gyud nato ang kunon possess mo gina ang isang mahimong muupo sa Ginoo unsay gusto nato. And also pride of life, which is we want to put ourselves first. Una gyud no ang atong kaugalingon mao nang means position. Mo ning tulo ka kaaway nato kanunay passion, possession o position. Kay diha makita nato kining mga butang nga mahimo nga internal o external nga kaaway nato to defeat. Naani tanan sa kalibutan. Naani karon ning atong pagkinabuhi matag adlaw. O kining mga kaaway nato kanunay nga angay gyud natong pildihon. Internal kining atong mga appetite musupak o mo sukwahe gyud nga mo biragid ka nato nga dili kita makatuman sa gusto sa Ginoo. It will distort sa plano sa Ginoo itong kinabuhi. Atong temper, atong covetousness, atong jealousy, pride mo nang internal. Ang external pod kining atong mga worldly habits and passions. Kaaway po din nato pleasures. Lain pod nga external nga kaaway kini mga persecutions. Mo nang these things will distort no sa desire sa Ginoo ng kinabuhi nga dili kita mahimo unsay gusto sa Ginoo, unsay ang plano kanato ug magbalampuson ug mabungahon na Kristohanon. Mahimong makwala atong interest sa buluhaton sa Ginoo and draw us away from God. Mo nang to overcome, it means to sever no. Malahi kita sa tanan nga connection nga mag-hold kanato nga dili kita kaadto sa plano sa Ginoo ng kinabuhi. Kini nga mga kaaway, ang pleasure mo tintal kanato, ang money mo tintal pod, ang poverty mo torture usay kanato, and evil people itry ta nga musimang pod o nang daghang kitag kaaway matag adlaw nga atong atubangon. Dinitag na tanaw nato what it takes no to become an overcomer. Unsa gyud ang himuon sa usa kanato, unsa himuon nato nga mahimo kitang overcomer. First, based sa atong text ingon diha nga realize your position in God. Basahon nato ang first part sa atong text. For everyone born of God overcomes the world. Kanang born of God, that is your position. You are born of God. Pag munitag born of God, kinsa man ang mga nabtao diha sa Ginoo, katong mga na born again. Kay dili man ni pasabot nga born of God katong natao sa physical, kundi natao sa spiritual. Ingon diha sa John 3, gitawag ni siya nga divine nature. Natao ka sa espiritu, divine nature na. John 3:4-7 ingon diha, how can a man be born when he is old? Nicodemus asked, surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born. Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. Born sa Spirit, dili sa flesh. Dili ta mo balik sa atong mama para matao, kundi sa Espiritu. Asa na mahitabo nga kita natao pag-usab? When we receive the Lord Jesus Christ, ingon diha sa John 1:12-13, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. Natao ka sa Espiritu, sa dihang gidawat nimo si Jesus sa imong kinabuhi, naa nakakaroy bag-ong nature, bag-ong kinaiyahan, and that is divine nature. O kana bag-o na nga self, ingon diha sa Ephesians 4:22-24, you were taught with regard to your former way of life, to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful
sinful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Morning bagong kinaiyahan nato sa diyang nadawat nato. Receive Jesus Christ, you have now a new nature, and that is a divine nature. O kana nga kinaiyahan, kana nga nature nga nasa tuwa karon mo nang sa atong pagkinabuhi, dili na isa ka nature. Sa una natay human nature. Pag imong nadawat na si Jesus Christ, duha na ka kinaiyahan ang nadiha, the old nature and the new nature, which is divine nature. Mo nang kana nga divine nature gipuno gina sa Ginoo og mga pagkinahanglan aron gyud magmalampuson. Ingon diha sa 2 Peter 1:3, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Gipuno na ng kinaiyahan divine powers, gi-equip kita needed for life, meaning kana nga nature gitawag na siya og dominating nature, meaning a conquering nature. Kana nga kinaiyahan nga nakanato karon sa diyang gidawat nimo si Jesus sa imong kinabuhi, kana nga kinaiyahan di na basta-basta mo conquer na. Gidesign siya to conquer. Gidesign siya nga mudaog yod, mo pilde sa kaaway. Unsay nakahimo ani nga conquering nature tungod kay kinidaan has Christ in it. Kana nga kinaiyahan na ay Kristo sa imong sulod. Ingon diha sa 1 John 4:4, You dear children are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Naa na si Jesus Christ sa imuhang kinabuhi. Sa diha, the one who is in you is greater. Ngunang maka-overcome yun ka, kay dako kay nang naa sa imong sulod. Mo kanang ang tao nga nakadawat na kang Jesus, dili na ma-demon possess, kay muuntol na ang demonyo, kay dako kayo ang nasa sulod sa Kristohanon. The one who is in you is greater than the one who is in the world. Unsa man ang naa sa kalibutan, mas dako gyud ang nasa imong sulod nga mao si Jesus Christ. Kung ang na kay Jesus, isa na nga gi-equip sa Ginoo nga mudaog gyud ka tungod kay na kay Jesus. And also ingon siya diha nga, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Na si Jesus Christ atong galingon, makita nato nga siya nagmadaogon tanan kaniadto sa iyahang naagihan nga grabe kaayo nga kalisod, problema, why makatunga kanato sa problema nga naagihan ni Jesus. Og ingon siya, na overcome na ko na. Therefore, ako na sa inyo karon, makashare na mo sa akong victory. Munang we are sharer of His victory. Kita uban kaniya sa kadaogan. Munang siya ro di pagita mo daog, nana pa kay Jesus, nagmadaog ko na siya. Nya ikaw nahimong kabahin usab niini. Take heart, ingon si Jesus, take heart. Ay namog kagool. Unsa man nga tribulation. In this world, you will have trouble. Naagi trouble. Pero take heart, I have already overcome. I already won. Yan na nga battle. Kana nga nature, good conquering nature, because has Christ in it and also has the Holy Spirit in it. Naapagay kay Holy Spirit. Ingon diha sa Ephesians 1:13, and you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, having believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. Napa kay Jesus Christ, gibutangan pa kag Holy Spirit. Unsay trabaho sa Holy Spirit sa atong kinabuhi? Nag-empower kanato. Siya ang maggiya kanato, lead us, guide us. Siya mag-convict kanato sa kung may pangitaon nato. Naa si Jesus Christ, napagid ang Holy Spirit nga maggiya kanato sa tama, convict ka na to sa sala. Unang natanan niini. Munang kana nga nature, dominating nature, conquering nature, magmudaogon gid siya. Sa atong kinabuhi, duha ka nature na diha, old, munang put off the old, put on the new self. Munang sa atong paginabuhi, ang atong kadaugan, nagadepende kung kinsay atong gina-fed, ginapakaon. Ang old or ang new nature, ang divine nature. Munang kung magutom atong divine nature, munang hinay kayo ang atong Kristohanong kinabuhi. Ikaduha nga atong angay batunan nga dugang pagyud mga makapuno kanato nga God has equipped us with everything we need nga magmudaogon kita kini reflect the promises of God. Tanawa diha 1 John sa 4 gyapon ta no, ingon diha, for everyone born of God overcomes the world. This is a promise. Promise na sa Ginoo. For everyone, sa tanan gyud nga natawo diha sa Ginoo maka-overcome sa kalibutan. And that is a promise. Wa nagpasabot ha nga pag di ka ka-overcome, dili ka born of God. Dili pud na mao ang meaning ana. Basta ang anak gyud sa Ginoo maka-overcome gyud. Mao gina ang promise sa Ginoo. Mo nang asa ta mangita ani mga promises? Asa gyud gikan si Biblia. Wa gitay laing tan-awon kung asa ang pulong sa Ginoo nga naga-promise kanato. Naga-promise siya nga maka-overcome kita. Sa Biblia, daghay mga klase nga translation sa Bible, pero
kasagaran gyud mo ingon nga over 3,000, sobra sa 3,000 ka mga promises nga naa diha sa Bible. Sobra 3,000, kita pilaray atong nabasa. Daghan patag basahon kay 3,000 ka mga promises sa Ginoo nga na-record diha sa Biblia to empower us, no, to lift us, no, to strengthen us. Nag-promise gid siya to overcome. Diha ingon sa 2 Peter 1:4 nga, through this he has given us his very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. Naanag yun ang mga promises aron kita di makaparticipate sa mga korupsyon nining kalibutana. Munang gitagaan kita niya nang iya mga promises. Murabag ang Kristohanon sama kini sa musud sa kanabitong room nga naa diha gipang TB, tuberculosis, sakit nga tuberculosis nga saturated sa baho, sa ang air puno sa virus sa TB. Pero tungod kay nisud diha ang usa ka tawo nga power kay ang immune system niya, di makaapekto sa iya, dili matakdan sa TB. Mao kana ang Kristohanon nga puno sa promises sa Ginoo, makaparticipate siya. Naa siya sa kalibutan pero di makurap kay strong kayo siya diha sa Ginoo, puno sa mga promises sa Ginoo. Grabe ang promesa sa Ginoo sa mga katawhan niya, born of God to overcome. And naapoy mga promises ang Ginoo sa mga overcomer. Kinsa kato maka-overcome, puno gyud kay ang Biblia usab og mga promesa. Una nga promesa nga naa diha nga ato lang i-mention few of those promises. Tree of life, ingon diha sa Revelation 2:7, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give the right to eat from the tree of life, which is the paradise of God. Tree of life. Duha ka tree sa una. Tree of the knowledge of good and evil, and the tree of life. Ang gikaon ni Adan ug ni Eva, ang tree of knowledge of good and evil. Reserve ang tree of life. Promise ni, pag maka-overcome ta, maangkon nato ni tree of life. Immortality, muna nga tree nga nag-present nga we are covered by the blood of the Lord Jesus Christ. Ikaduha, crown of life and no second death. Promise sa Ginoo, walay kaduhang kamatayon ug napagi kay kurunas kinabuhi. Ingon diha sa Revelation 2:10-11, do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful even to the point of death, and I will give you the crown of life. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes will not be hurt at all by the second death. Crown of life, that is power. Crown symbolizes power, honor, and glory of a king. Makadawat ka niya na. And no suffering for the second death. You will not be hurt at all sa ikaduhang kamatayon. Promise na sa Ginoo sa maka-overcome. Then, hidden manna. Ingon diha sa Revelation 2:17, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give some of the hidden manna. I will also give him a white stone and with a new name written on it, known only to him who receives it. Hidden manna. Say pasabutan ng hidden manna. Spiritual food. Di naman ni pagkaon nga, gikaon sa mga Israelites sa una nga mag-ulan ug mana, pan. Spiritual food. Understanding nga wala sa uban. Tagaan kag understanding sa Ginoo, revelation nga wala sa uban. Ingon diha, not known, known only to him who receive it. Munang tagaan kaniyag understanding that most others don't have. Nanindot kayo. Then also, not only hidden manna, power over the nations. Ingon diha sa Revelations 2:26, to him who overcomes and does my will to the end, I will give authority over the nations. Spiritual authority pagkadako nga panalangin. Lastly, inheritance as a child of God. Ingon diha sa 21:7 sa Revelation, he who overcomes will inherit all this, and I will be his God, and he will be my son. Mga inheritance, mga pamana, no? Manahon nato. Ang uban wala pa gi-reveal sa Ginoo unsay mga atong mga inheritance unya dito sa langit. What a surprise, a great surprise in heaven. He promised to overcome, nag-promise po siya sa mga overcomer rewards. Mananindot kayo. Reflect the promises of God. We have the Bible, we have His promises to empower us. And lastly, reinforce the principle of faith. Yung diya sa last nga verse na to, sa atong text, sa 4:5. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world. Even
our faith. Who is it that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. Faith. Faith is the conquering weapon. Siya ang conquering weapon. Muna yung diha, reinforce, support, or strengthen. Siya gi makahatag kusog sab kanato aron mulig-on gayud nga kita makaangkon gayud o kadaugan sa bisag unsa nga mga butang nga makaguba ug makahinder kanato to achieve the purpose and plan sa Ginoo nga ni kanato sa kinabuhi nga madagayaon. Munang ang faith more gid ni ang weapon sa new nature. You cannot fight the world kung wala kay divine nature. Only the divine nature can do it. And it is by faith nga we can fight. Nga ang atong gamiton sa atong new nature is ang faith gayon. Munang unsa gyud mga benepisyo sa faith sa atong pagkinabuhi nga madaogon? Faith sees the unseen reward. Ang faith makakita sa di makita nga mga reward na kitagana sa Ginoo kanato. Kung wala tay faith di ta kita niana. Wala po tay paglaom ug wa tay inspiration sa kinabuhi. Tungod kay di nato makita ang mga dili makita nga mga reward nga gisaad sa Ginoo sa kadto ra yung naay pagtuo. You cannot see by your own sight, no, by sight. It is by spiritual sight. Kita makita, and spiritual sight is faith, no? Seeing the unseen. Muna, faith sees the unseen presence of God. Ang faith makakita. Daghay di kita sa prinsesa sa Ginoo. Faith sees. Para kang Job, yun siya, sa una nakadungog ko sa imuha, karon nakita na ginako ikaw dito sa iyahang tribulation, dito sa iyahang grabe nga kasakit diya sa Bible. You will see His unseen presence. Then also, faith brings pleasure in God's pleasure. Ang faith makahatag ka na tog kalipay sa mga kalipay sa Ginoo. Daghay mga tao nga ang ilahang pagtuman sa Ginoo burden, no, kapoy, lisod, pero kung naay faith, mahimong kalipay ang kalipay sa Ginoo. Unsay gusto sa Ginoo, unsay pleasure sa Ginoo, mapud na ang mahimo natong kalipay. And that is faith. Only faith can do it. It only works pinaagi gayud sa faith. Then faith enable us to live above circumstances. Ang faith makahatag kanato og pagkinabuhi above circumstances. Most of the time we live according to circumstances. Unsay mahitabo karon, unsay balatian nimo karon, unsay kahimtang nimo karon, ingana ka, unsay kapasidad nimo, we live always according, no, sa atong circumstances. Di ta kahimo tong ingani lang ko, nagkinabuhi ta sa circumstances. Si Paul ingon siya diha, I know how to be abased and I know how to abound. Kay balo ko unsay na kay unsay wala siya nagkinabuhi sa circumstances. Nagkinabuhi siya by faith. Ang faith sees the problems as opportunities. Ang tinuod nga faith, nakita niya ang problema, dili problema, oportunidad na. Opportunity to experience and understand real victory. Muna ang faith. Makasabot yun ka, makakita ka, unsa gyud tinuod nga victory. Di ni mo na makita, o di ka kinabuhi niya na kung dili ta magkinabuhi sa pagtuo. Faith sees the problems as opportunities to experience and understand what victory really means. And faith will enable us to rise above feelings. Most of the time, we are dominated by feelings. To the point nga usay mo ingon ta, murag feel na ko, di ko overcomer. That is the work of the devil. Feeling, emotion. Magduwa-duwa siya sa atong emotion. Feeling lang ni muna. Dili na mo ang gisulti ni Jesus Christ. Ngunang balik kita sa iyahang kulong. Ngunang ang faith will enable us to rise above our feelings nga dili ta magagad sa atong gibati. Most of the time, no, ang atong gibati opposite sa tinuod nga realidad diya sa Ginoo. Oppose siya. Ngunang we feel like failures, murag spiritually drained. That is our feeling. Ngunang don't allow our feeling to control us. Na mahimo mo control sa atong kinabuhi. Instead, look to the fact, believe in the word of the Lord Jesus Christ. Dili sa atong mga feeling. Jesus Christ can bring transformation sa atong kinabuhi. Munang listen to what Jesus is saying. Ayaw paminaw sa imuhang feelings. Tungod kay, they don't always tell the truth. Dili gina ang atong feelings. Musulti sa hais tinuod. To rise above feelings. Like Abraham, he sacrificed his son. Wala niya gibati na. Wa siya nangutana sa Ginoo. Bisag ingana ang iyahang feelings. Si Job, bisag grabe nga persecution o grabe nga pagkuha sa Ginoo sa tanan, no, sa iyang kinabuhi, wala siya nakinabuhi sa feelings. Sa first part ni Job, grabe ang iyahang response. Sa last part na kay
nagpakita nga tao gyud si Job, pero ang Ginoo dili muhatag kanato og problema nga di nato makaya. Sa dihang naggrabe kayo ang kuana sa kaaway, nag-intervene na ang Ginoo. Unang rise above our feelings, no. Ang faith na makahimo na. And lastly, ang faith would enable us to walk in balance. Ang faith makahimo kanato nga makinabuhi ta balanse. Makinabuhi ta nga kanus mo when to be still in faith. Usahay we stand still. And faith pod maghatag kanato og pagkinabuhi nga when to speak out and when to shut up. Diha ang faith balance maghatag kanato siya giya. Kanus ka mo shout out, kanus po ka maghilom lang. And faith also will enable us to stand. Na mga panahon nga we have to stand. Na mga panahon pod nga we simply dili mo stand but pray. Balance. Kana nga mga butang mahimo nato can be done only by faith. Diha ra gyud sa pagtuo. Mao gina ang tinuod nga kinabuhi diha sa atong pagkinabuhi nga overcomer. Mo nang you are a conqueror, no? Kita conqueror gyud. Mao gina. Magmudaw gyud ka because ingon ang Biblia we are on the winning side. Nanata sa side nga nagmadaogon. Mo nang you have to think victorious. Dili lang we are on the winning side, but we have everything we need. Gitagaan na kita tanan sa Ginoo. Sa tanang gikinahanglan nga magmadaogon ka. We have Christ, we have the Holy Spirit, we have His Word. Siyaro, di pagid ka magmadaogon diha. Unang, bisag unsay mga butang sa atong kinabuhi, just believe, no faith. Name your struggle, name your problem, name your temptation, name your defeat. Pag magmadaogon ka, pinaagi gayon kang Ginoong Hesukristo. Whatever is dragging us down, unsa may nakapahinay kanato, carrying us away, polluting our minds, drowning our faith, stifling our convictions, compromising our integrity, dulling our spirituality. Whatever it is, we can overcome. Overcome ginato ng tanan. Remember, Jesus already defeated the worst problem, the world. Diya sa iyang pagigira sa una. We're just cleaning up. Nagka-clean lang ta sa operation. The victory has already won. Nagmadaogo na kita lang gayod. We will walk by faith. Magampo ta?